Ito ang kwento tungkol sa maywagang paglalakbay ng isang kapitan na may matibay na determinasyong patunayan ang kanyang makapangyarihang teorya. Siya ay si Magallanes na mas kilala rin bilang si Ferdinand Magellan. Kasama ang 5 barko na kanyang hukbong pangdagat, pumasok sila sa mundo ni Antonio Pigafetta. Ating masasaksihan ang kanilang kagalakan at kalungkutan. Humingi si Magellan ng pahintulot sa hari ng Portugal upang maglayag sa buong mundo at patunayan ang kanyang teorya, pati na rin ang paghahanap ng mga pampalasa. Ngunit hindi siya pinayagan dahil dito naisip niyang humingi ng tulong sa hari ng Espanya. Noong umaga ng Marso 16, 1521, nakita ng pangkat ni Magellan ang isang isla na tinatawag na Zamal na sa kasalukuyan ay kilala bilang Samar. Sa pananaw ng mga Europeo, ang pangyayaring ito ay tinataguriang pagtuklas ng Pilipinas. Kapitan, sa tingin ko may isang isla roon. Sa tingin ko may mga ninirahang tao roon, Kapitan. Pwede tayong dumaong roon, Kapitan. Sige, sabihan mong lahat na maghanda at magpatuloy. Sige po, Kapitan. Enrique, nasaan na tayo? Nasa isang isla pa tayo, Kapitan. Matapos ang kanilang maikling pahinga, muling naglayag ang pangkat ni Magellan at narating nila ang isla ng Humonhon. Inuutusan ko kayo na huwag magpakita o gumawa na ng mga agresyon at manatiling kalmado at alerto. Malinaw ba? Oo, Kapitan. Amigo, nandito naman sila. Sige, pagandam na mo. Iksuon ko. Amigo, basin nga sila buhaton mali sa tuwa. Ayaw ka bala ka iksuon ko. Di ko gananay may tabo sa tuwa. Mga ta sa ila at may pag-amigo ta. Mga amigo, maayong pag-abot din sa among dapit. Antonio, nakitawag si Enrique upang isalin ang kanyang sinasabi. Opo, Kapitan. Sinabi po niya na malugod po tayong tinatanggap sa kanilang isla, Kapitan. Oo, maraming salamat, kaibigan ko. Umaasa akong mapailalim sa ating pagkakaibigan. Sabi ng aming Kapitan, nagpasalamat siya ng mainit sa inyong pagtanggap sa inyong isla. At mas maasa na lumalim pa ang aming pagkaibigan. Ayaw ka bala, amigo, walay problema sa mo. Sinabi niya, Kapitan, na wala raw dapat ipagala dahil walang problema. Mga katutubo, ado mo diri. Maganda mo mga pagkaon na kilala nila. Ang mga katutubong tumanggap sa kanila ay mga mababait. Bilang kapalit ng kanilang kabutihan, nagbigay ang mga Kastila ng ilang kagamitan tulad ng suklay, salamin at maliliit na kampanilya. Sa unang pagkikita ng mga Pilipino at Kastila, gumawa sila ng kasunduan bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Pagkalipas ng 2 araw noong Marso 31, 1521, unang misa sa Pilipinas, pinangunahan ni Padre Valderrama ang isang Krisyanong misa sa utos ni Magellan sa baybayin ng Limasawa bilang tanda ng pag-angkin ni Magellan sa mga lupain ng Pilipinas sa pangalan ng Hari ng Espanya. Tinawag niya ang kapuluan bilang Isla ng San Lazaro. Bukod sa hangarin ng mga Kastila na makatuglas ng mga bagong lupain, nais din nilang maipalaganap ang Krisyanismo. Kasama ang mga katutubo, nagtungo ang pangkat ni Magellan sa Cebu. Abril 7, 1521, dito nakipagkaibigan si Magellan at ang kanyang mga tauhan sa pinunong si Raha Humabon. Naging napakalakas ng kanilang pagkakaibigan, kaya't si Raha Humabon, ang kanyang asawa at ilang pang mga taga Cebu ay nabinyagan sa Kristyanismo. Si Raha Humabon ang kauna-unahang katutubong hari sa Pilipinas na yumakap sa Kristyanismong Roman Katoliko. Pagkatapos niya at ang kanyang asawa at ang ilan pang mamamayan sa Cebu ay nabinyagan din ang paring kasama ni Magellan. Habang nasa Cebu si Magellan, nagkaroon ng alitan sa pagitan niya at ni Raha Sula. Dahil dito agad na humingi ng tulong si Raha Sula kay Magellan at ibinalita na hindi kinikilala ni Lapu-Lapu ang kapangyarihan ng mga Kastila. Nang marinig ang balitang ito, nagpasya ang pangkat ni Magellan na pumunta sa Mactan.
ito ay mariing tumanggi si Lapu-Lapu na kilalanin ng kapangyarihan ng mga Kastila sa Mactan sa pag-aakalang kaya nilang talunin si Lapu-Lapu dahil sa kanilang mas makabagong sandata at mas mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Inalakay at sinalakay nila ang pangkat ni Lapu-Lapu. Sa labanang ito, napatay mismo si Magellan. Ang tagumpay ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan ay maituturing na unang matagumpay na pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mga dayuhang mananakop. Bumalik ang mga nakatakas na Espanyol kay humabon sa Cebu. Pero hindi nila alam na hindi na pala kaalyado ang turing ni Humabon sa kanila. Inimbita sila sa isang salo-salo at doon ay pinatay sila ng mga tauhan ni Humabon. Mahigit kumulang 3 crew members ang namatay sa engkwentro nila ni Humabon. Agad tumakas ang ilang manlalayag at umalis na ng Cebu. Sa mga panahong ito, mula sa 5, 2 barko na lang ang natitira para sa ekspedisyon. Noong Nobyembre 5, 1,521, nakarating na rin ang Victoria at Trinidad sa Moluccas Island. Nakipagkalakalan sila ng spices. Lahat ng kaya nilang kalakalin ay kinakalakal nila. Pinuno ng mga crew ang 2 barko ng mga spices. Nilagyan lahat ng mga bakanteng espasyo sa barko ng mga spices na nakakalakal nila. Subalit nung pabalik na sila sa Espanya, nagkaroon ng hidwaan ang 2 kapitan sa rutang tatahakin pabalik. Sa huli ay napagdesisyonan ng Trinidad na gamitin ang rutang tinahak nila papuntang Pilipinas at tumawid muli sa Pacific Ocean. Ang Victoria naman ay hindi sumunod sa Trinidad at ginamit ang Portuguese Road. Sa kasamaang palad ay nahuli ang Trinidad ng mga Portuguese pit at kinulong ang mga crew nito. At noong Setyembre 6, 1552, dumating ang Victoria sa Seville, Spain. Sa huli ay kaunti lang ang nakapagtagumpay na makabalik sa Espanya. Ang kapitan ng Victoria na si Juan Sebastian Elcano at ang 18 crew members nito mula sa 270 na miyembro na sumabak sa ekspedisyon. 3 taon ang nakalipas.